Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Motorista ho sa Trinidad, Bulacan, nangangamba dahil po sa mga poste na nasa gitna ho ng kalsada. Meron kasing ginagawang proyekto dyan po ang DPWH. Pero ang tanong, hindi kayo madidisgrasyong dumadaan po dyan? Panoorin natin. Sa videong ipinost ni Andoy Canaya, binabagtas sila ang kahabaan ng Provincial Road sa Doña Remedios Trinidad sa lalawigan po ito ng Bulacan. Tumambad sa kanila ang mga poste ng kuryente na sa halip sa gilid ng kalsada nakatayo, abay, bakit nasa gitna? At sa pagpapatuloy ng biyahe nila, hindi lang pala isa, hindi lang pa rin dalawa, kundi may git 10 poste ang nakatirik sa mismong kalsada. Naku naman! Ayon sa mga nakakita na naturang video, ang mga nakatumbang poste naging resulta raw ng ginawang road widening ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pero mga bossing, hahayaan nyo na lang bang nakatiwangwang sa gitna ng kalsada ito mga posting natumba? Kilos pronto, aksyonan nyo na ang problema bago pa ito makadisgrasya. Napakatatalino po lang gumagawa. Matalino ba yung gumawa nun? Naku po, yan po'y nagtatawag ho ng disgrasya kapag hindi ho alam. Kunyari, baguhan ka, Ben, di ba? Kapag baguhan ka bumibiyahe ho dyan sa Don Remedios Trinidad sa Bulacan, ho, talagang madidisgrasya, masasapul po yung mga poste na yan. Wala man lamang nakalagay na, ng early warning device na mayroong poste sa gitna ng kalsada. Ako, Lex, sasabihin ko na lang, yung lugar na yon, pwede natin ideklara danger zone. Yes. Kasi unang-una, yung mga poste sa gitna ng kalye, pwede makadisgrasya. Wala ba kayo mga mata, kayo mga barangay tagay dyan, mga potok sa buho kayo? Tusukin ko kayo ng mga barbecue stick yung mga mata ninyo dyan. Wala ba kayo mga bibig? Wala ba kayo mga dila? Yung mga barangay, nakikita nyo ba? O bulag kayo, o pipi, o bingi kayo? Kayo naman sa DPWH, ang gagaling nyo, ang tatalino nyo dyan sa Region 3. Ano kaya dalhin namin kayo, ikis-kis yung mga mukha rin sa posting yan? Tingnan natin para madala kayo. Para bigyan tayo ng paliwanag kung bakit hindi pa rin po natatanggal yung mga poste na yan. Nasa linya ngayon po si Regional Director ng DPWH Region 3, walang iba kundi si Director Antonio Molano. Director, good evening po. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Good evening din sa iyo, Alex. Opo. Good evening din kay Ben at good evening din sa tagapakinig. Opo. Direktor, ano ba hong pwede ho nating gawin ho dyan? Ano ba ho nangyari dito? Nung sinimulan ho ninyong proyekto, di ba dapat, sir, meron muna tayong survey para gawin po yung road widening po dyan, sir? Tama po. At yung pong mga utility companies at saka yung mga electric cooperatives, ini-inform na po natin yan na dapat po i-relocate na nila yung kanilang mga poste. Kasi nung natayo naman po yung mga poste nila, meron pong mga agreement sila na kinuha na pag kinailangan natin yung lugar na yon at nagkaroon ng widening, ililipat nila. So, ganun po yung sinusulatan po namin yung mga electric cooperatives, yung mga utility companies, para ilipat na nila at magkakaroon po kami ng road widening. Pero Sir Antonio, Sir Antonio, puputulin lamang kita ho. Hindi ba ho dapat bago ho nyo simulan pong pagsesemento ho dyan, let this ito po mga utilities maglipat muna bago ho ninyo ilatago yung kalsada ho dyan. Exacto. Tama po ba, sir? Kaya lang po, nagtatagal dahil wala daw pa silang immediate na pondo panlipat. Naku, yun ang nagiging problema ng karamihan ng electric cooperatives. Kaya pati yung Meralco, kinausap na rin namin yung pamunuan nila, nakipag-usap na kami, i-inform namin sila kung ano-anong mga areas yung iwa-widen namin at kailangan na i-relocate yung mga poste nila. So, ganun din yung mga electric cooperatives. Kaya lang, medyo natatagalan sila. So, hindi naman pwedeng hindi namin gawin agad yung widening. Kaya,
naiiwan po yung mga poste, ini-inform na lang uli namin sila. Ito, dapat Oo. tanggalin na ninyo. Pero, Director, mukhang ito po, itong lugar na ito ay mapanganib po sa mga bumibiyahe ho dyan. Ano kaya hong pwedeng remedyo ho natin? Hindi ba pwede hong takutin ho itong mga utilities ito? At kung pwede, siguro, bigyan ng parusa. Kung hindi nila tatanggalin yan, ura mismo. Yun na nga. Kung pwede nga lang na kami na ang magtanggal, tatanggalin na nga namin. So, merong isa kaming alternate na ginagawa kasi sabi nila, wala pa daw silang pondo. Naku, So, dami ho nilang rason, sir. Director, kasi kanina Yan na. sinabi ko, gusto kong ikis-kis sa mga mukha ng kung sino dyan, mga lokal, pati kayo, kasama na, yung mga tauhan nyo. Pero sir, kung talagang wag na tayo magsisihan, you know, take the accountability and just lead because national ho kayo eh. Yung mga kausap natin, mga lokal lang yan eh. You have more authority and accountability na gawin yung tama. Kasi kung ipapasa mo sa kanila, giving them escape, parang reasons. Boss, kung talagang gusto niyo ho, Director, walang galang lang, ano? Magagawa niyo to kasi lead agency kayo. Kung tanggalin yung poste dyan, hayaan yung lokal ng pamahalaan umiyak dyan, basta't importante lang mamamatay, walang madidisgrasya. Tama po kayo. Kaya ang ginawa po ng ating pong departamento, nag-allocate po ng pondo para i-inventaryo namin yung may mga poste na naiiwan. Nire-requestan po namin ng pondo sa department para wala ng rason. Sir, alam niyo, sir, ano? Cooperative. Maganda ngayon na nakausap na namin kayo kapag may nagyarang disgrasya dyan, sa pananagutan nyo na yan, wala na hong dahilan. Kasi nakilos pronto na ho kayo. Pag nakilos na pronto na ho kayo, pag may nangyaring disgrasya, pwedeng gamitin ito sa hukuman laban sa inyo, particular sa iyo, kasi ito magiging ebidensya na merong negligence on your part. Maybe you gotta take you listen carefully, you do something, do it fast. Kaya nga, ang gagawin namin agad, makikipag-ugnayan agad kami doon sa specific na kung electric cooperative yan or ito utility company para tanggalin agad nila. Kasi may technical capability, wala kaming technical capability para dun sa mga linya. Sir, ganito na lang, ano? Pwede nyo siguro itumbay yung mga poste na yan dahil hayaan yung lokal na pamahalaan. Ganito na lang ho, sir, kasi kung ganyan hong ating pananagutan, again, uulitin ko, ipagdasal nyo ho, walang mangyaring disgrasya kasi again, inuulit ko, pwede hong gamitin sa hukuman to really prove negligence on your part. We warned you. Kaya ako ho, kilos! Pronto! Director, ito po ba'y kuryente po ba yan o ano po yan? Anong klaseng utilities pong may pananagutan ho dyan? Hindi ko po alam yung specific na Sige, ganito lang, Director. Tigil na muna tayo. Alamin mo muna. Opo. Okay, sayang ng oras natin. Balik-taktakan pa tayo. Marami pa kaming issue pwedeng pag-uusapan eh. Opo. Director, sana ho, medyo bigyan ho natin remedyo dahil tayo po'y nasa PTV ho. Pinapanood ho tayo ng ating Pangulo. At the same time, ni DPW Secretary Mark Villar. Baka mamaya Secretary! Opo. Director, ha? Sa Doña Remedios Trinidad po yan. Papupuntahan ko agad po. Yan. Thank you so much po. Si Director Antonio Mulano po yan ng Region 3, DPWH. Ayun. Nagkaksaya pa tayo ng panahon. Yung magic word. Magic word si talaga. Secretary Villar. Tama ka, Ben. Meron talagang authority ang national government dyan. Pero mo, mali yung paglagay ng mga poste dyan in the first place dahil merong plano pa. Kanino ba ang pamantayan Yes. standard? Hindi ba national? Building code or any poste niya, election, di ba? Naintindihan ng mga engineer. Hindi ba alam nilang panganib? Kaya ito ho. Pero ako, naniniwala ko dito kay Director Antonio, magpapasiklab to sa atin. Bukas sa bukas, papuputulin na niya mga poste na yan. Sigurado ka? Gagawa ng Ako action yan. gusto kong magkiskis ng ulo ng parang halo-halo dahil mainit ngayon. Kailangan natin alam yan. Susubukan ko nga na si Director. Director! Magpakitang gilas ka. Ayaw mapahiya kay Ben. Mainit ngayon, halo-halo muna, tapos kukunin mo yung yelo. Kaya isipin mo, parang mukha itong kinikis-kis mo. Ayaw, Mario Joseph. Yun.